Welcome back mga kwentuhan! Nandito na naman po tayo sa bagong episode ng Mga Kwentong Safety. Mula po nung nilabas, yung ating po Department Order 198-18 or yung tinatawag nating OSHLO, the Occupational Safety and Health Law, is medyo luminaw po yung mga requirements pagdating sa health and safety, kung paano ba ito ipapa-implement, ano ba yung mga guidelines na dapat sundin ng lahat ng establishments, yan man ay low risk, medium risk, or high risk. Medyo mas dumali para sa mga safety officers na mai-discuss sa mga employers ano ba yung mga dapat sundin. Kasi pag di mo nasunod, alam niyo na yon, there will be corresponding penalties. Ngayon, isa po sa magandang pag-usapan dyan, okay, is yung pong rights of workers. Meron po kasing nailagay doon na 4 na specific na karapatan ng mga manggagawa pagdating sa health and safety na siguro dapat bigyan din natin ng importansya and dapat masiguro natin na alam din ito ng mga workers po natin. Okay? So, pagkwentuhan natin ngayon. Based po sa Department Order 198-18, ano nga ba ang mga rights of workers? So again, ako po ulit si Reg Pasco. Tara po, magkwentuhan po tayo. Again, maraming salamat po sa walang sawang suporta at panonood dito po sa ating YouTube channel na Mga Kwentong Safety. Maglalambing lang po ulit ako ng konti na sana po huwag niyong kalimutan mag-subscribe, para naman po makita niyo yung mga videos na iba pa natin in-upload and tuwing may bago po tayong upload. Kasi again, napansin po natin sa statistics, sayang naman po. Kasi ito po, mas marami pong nanonood na hindi pa nakasubscribe. So please, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and sana po, check nyo rin po yung ating iba pang social media accounts. Again, maraming salamat po sa inyo. Nung nilabas po yung Department Order 198-18 and sinimulan po itong ipa-implement noong January 2019, is talagang binigyan po ng importansya yung karapatan po ng lahat ng manggagawa, workers, employees, pagdating po sa health and safety. And I think, isa sa bihirang mai-discuss is ano nga ba talaga yung karapatan nila? Alam ba talaga nila yung karapatan nila pagdating po sa health and safety sa workplace? Para naman syempre maproteksyonan yung kanilang kaligtasan. Ngayon, pagkukwentuhan natin, i-discuss po natin 4 rights of workers pagdating po sa health and safety as per Department Order 198-18. Isa po sa mga karapatan ng ating mga workers, ng ating mga employees, is yung tinatawag nating the right to know. Okay? Lahat po ng empleyado, lahat po ng workers, karapatan po nila na mai-discuss sa kanila. Ano-ano ba yung mga hazards na kakaharapin nila, okay, sa kanilang mga workplaces or sa kanilang mismong activity, sa kanilang mismong magiging trabaho. Siyempre, para mapanatili at masigurado natin na ligtas ang ating mga workers, mga employees, dapat sila mismo alam din nila ano-ano ba yung mga hazards na pwede nilang ma-encounter sa mga trabaho nila. Dapat po itong maituro sa kanila. Okay, tandaan po ninyo, hindi po nila kailangan mag-request ng training. Automatic po itong ibinibigay sa kanila, lalo na po sa mga new hires and newly transferred employees. Okay, so lahat po ng empleyado, lalo na mga bagong hire, okay, kahit matagal na yan sa industriya natin or sa field natin, halimbawa matagal na yan sa construction, halimbawa matagal na yan sa planta, pag bagong empleyado yan sa company ninyo, kailangan mai-orient pa rin yan, mai-train pa rin yan, pagdating po sa health and safety. Pati nga po yung mga newly transferred. Meaning, example, galing sa kabilang branch, lumipat sa branch natin dito, same yung trabaho, dapat pa bang i-orient? Yes, required pa rin po. Karapatan niya pa rin po na maturuan siya sa health and safety dun sa workplace niya. Okay? Isa po sa mga training na yan is yung tinatawag po nating 8-hour safety orientation which is mandatory for all workers. Lahat po ng newly hired and newly transferred employees dapat makapag-undergo po niyan. Requirement po yan. Okay? Ano bang dinidiscuss doon? Well, nakagawa na rin po tayo ng video dyan. Check na lang din po. So, ano bang mga dinidiscuss dyan sa 8-hour safety orientation na yan? And please take note, isa pa lang po yan sa mga trainings na pwede nilang atenan. Okay? Marami pang klase ng trainings. Pwede nga tayo mag-conduct lang in-house safety training. For example, after the 8-hour orientation, sobrang basic nun eh. Pwede mo dagdagan pa yan ng, for example, let's say 2 hours na fire safety, 1 hour na electrical safety, So, it's up to you.
Pero isa lang po ang sigurado, kailangang ma-train karapatan ng mga workers mag-undergo ng training sa safety. Hindi nila kailangan mag-request. Kaya bigyan ko kayo ng example dyan sa problemang yan, no? According to supervisors, okay, karamihan daw po ng workers na ayaw magsuot ng body harness. Alam niyo yung body harness na yung sinusuot po, no? Tapos medyo nakasabit, di ba? Whenever meron pong work at heights. Yun pong mga workers, karamihan daw dyan na ayaw magsuot. Of course, yung iba alam natin pasaway. Pero yung iba, ayaw magsuot kasi hindi sila marunong gumamit ng body harness. Yung iba, dinadaan lang po sa tapang, no? Dinadaan kunyari, ano sila, pasaway sila. O, hindi ko susunod dyan. Hindi ko kailangan yan. Pero sa totoo daw po pala, according again to supervisors, hindi yun marunong magsuot. Nahihiya lang magsabi. Okay? So again, safety officers, managers, team leaders, mali po yun. Karapatan po niya, karapatan po ng lahat ng workers, ng lahat ng empleyado, ma-discuss sa kanya, lalo't related sa trabaho niya. Okay? Ngayon, after natin silang matraining, no, pwede tayong magbigay ng mga training materials sa kanila, like handouts, para may nababasa-basa sila. Okay, yung iba nga pong alam kong workplaces, no, medyo matindi. Kaya lang may budget talaga sila. Comics, no? Health and safety na comics, binibigay afterwards. So, nababasa ng mga workers yun during break time, na-enjoy nila at the same time, natututo pa sila sa safety. So, again, safety officers, it's up to you. Ano yung mga pwede nyong diskarte pagdating sa training sa mga tao? Okay? And, syempre po, sabi nga, di ba, pag training, focus sa mga participants. Ingatan nyo po anong lengguwahe ba ang dapat nyo gamitin. Kasi karamihan po dyan, no, baka umuoo lang, pero hindi ka pala naiintindihan. So, dapat po, syempre, gagamitan ng lengguwahe and ng mga words na naiintindihan nila. For example, yung mga acronym like JHA, HIRAC, CSHP, mga ganyan, baka hindi po nila masyadong naiintindihan. Or ng lahat, okay? So, dapat malinaw po sa lahat. Ano ba yung dinidiscuss natin? Okay, avoid using terms na hindi na masyadong technical. Explain nyo yun. Avoid using acronyms na hindi mo na-explain. And again, gamitin yung tamang lengguwahe para sa mga workers. Isa pa pong karapatan ng mga workers, ng mga empleyado, is the right to refuse unsafe work. Okay? Pwede pong tumanggi ang isang worker, ang isang empleyado, pag alam niyang ang pinapagawang trabaho sa kanya, delikado. Okay? Hindi po siya pwedeng takutin ng termination or ng suspension. Protektado po sila ng batas po natin. Okay? So again, they have the right to refuse unsafe work. Okay? Pwede nilang tanggihan yan. Lalo na pagka merong imminent danger. Imminent danger, ibig sabihin yun po yung mga sitwasyon na anytime pwedeng may mamatay. Tingnan nyo na lang po itong mga pictures na ipapakita po natin. Yan po ay mga examples po ng imminent danger. So, any worker na nakikita nyo dyan, pwede pong tumanggi, no, nang hindi po pwedeng ma-terminate and hindi po pwedeng ma-suspend dahil lang po sa tumanggi sila dyan. Okay? So, protektado po sila ng right na ito, the right to refuse unsafe work. Ngayon, as the safety officer ng company, dapat po mag-issue kagad tayo dahil may imminent danger. Dapat mag-issue tayo ng work stoppage order. Okay? And ang mga workers po na temporarily na nahinto yung activity, no, pwede lang silang mag-resume once na yung ating area, yung ating workplace is safe na. Na-close out na lahat ng findings. Pag hindi pa rin close out, hindi ulit pwedeng pilitin ng supervisor, ng company, or even a safety officer na bumalik sa trabaho. Ano? Unless safe na yung workplace, wala lang imminent danger, dun lang pwede ulit magtrabaho yung ating mga workers. Ngayon, meron namang iba pang diskarte. So, let's say, habang yung isang activity nakastop muna, so ibang mga workers, pwede naman natin dalhin muna sa ibang activity. Doon na lang muna sila habang inaayos yung unsafe na workplace or unsafe area natin. Okay? But again, ingat pa rin po, huwag nyo silang ililipat sa trabaho na hindi naman nila pwedeng gawin. Okay, for example, ililipat nyo sila, mag-ooperate muna sila ng machine, mag-ooperate muna sila ng equipment na hindi naman sila qualified, violation na naman yon. Okay, ilipat nyo man sila ng trabaho temporarily habang inaayos yung workplace na pinastop, dapat dun pa rin sa activities na pwede nilang gawin. Once na na-clear na yung area, napag-agrihan na lahat na safe na yung area, pwede na pong babalik yung mga workers para ipagpatuloy na po nila yung activity nila sa area na yun. Another right ng mga workers based sa Department Order 198-18 is yun pong
right to PPE. No? PPE or simply yung pong personal protective equipment, yan po yung mga sinusuot natin, no, para maproteksyonan tayo sa kahit anong hazards na pwedeng meron sa workplace natin. Karapatan po ng mga workers na mabigyan ng PPE sa workplace nila para maproteksyonan yung sarili nila sa kahit anong hazards. Ngayon, anong PPE ang kailangan? Depende na po yan sa risk assessment na ginawa po ng safety officer or ng safety committee. Depende sa activity po natin. So, lahat ba ng establishment required may PPE? Halimbawa, construction site, BPO, resort, kitchen, food industry, schools, manufacturing. Ano-anong kailangan PPE? Again, depende po sa risk assessment. Maaaring walang requirement na PPE sa workplace nyo. Okay? Basta na nakalagay sa risk assessment na totally walang kailangan PPE, okay lang. Pero kung merong required na PPE, dapat ma-issuehan yung mga workers ng PPE na yan and hindi sila pwedeng payagang magtrabaho without protection. Like ito nga po ating mga PPE. And tandaan po ninyo, yan po ating PPE is free of charge. Bawal singilin sa mga workers yung PPE na yan. Okay? And again, ginawa na po natin ng video yan. So check nyo na lang din po, no? Ano bang mga guidelines, no? Pagdating po, and mga suggestions natin pagdating po sa pag-issue ng PPE na free of charge. Okay? So ito po, check nyo na lang din po yung video na yan. Yang namang mga PPE yan, usually, budgeted po kasi talaga dapat yan. No? Requirement po ng ating OSLO na dapat meron pong separate pay item for PPE. Dapat po may budget po yan. Okay? So dapat po, again, hindi po yan dapat sinisingil sa mga workers and employees po natin. Ngayon, hindi lang naman po basta-basta lang ini-issue ang PPE. Okay? Tandaan po ninyo, kasama po sa pag-issue na yan is dapat i-training po natin sila. Okay, tanong, paano naman yung mga workers or employees na matagal lang gumagamit ng PPE na yon? Tingin nyo, kailangan pa bang i-training? O i-issue na lang natin kasi baka tumagal pa? Well, syempre po, alam nyo naman, dapat pa rin i-train sila. Kasi tawag nga natin sa training na to is training para sa mga bagong workers, bagong empleyado, and refresher para naman po dun sa mga medyo veterano na medyo matagal ng mga workers or mga empleyado na gumagamit ng PPE na to. Kasi baka mamaya yung natutunan nila dati, mali pala. And alam nyo naman, pag medyo matagal mo nang ginagawa isang bagay, baka namamali na, nagiging kumpiyansa ka na masyado. So, nagkakaroon na ng unsafe act. So, dapat lang, turuan pa rin sila. After the issuance of the PPE, i-train agad sila. Paano ba gamitin? Paano ang tamang pagsuot? Paano pangalagaan? And syempre, ano ba yung halaga ng PPE na yon? Okay? So, hindi lang natin sila sasabihan magsuot ng PPE, dahil requirement, hindi po. Ipakita natin, ipaalam natin ano ba yung value talaga. Okay, nung PPE na yon, hindi lang siya requirement, but it is really designed, no? And provided for them para masiguradong safe po sila sa workplace po natin. And last po na karapatan ng mga worker based sa ating Department Order 198 na i-discuss po natin is yung the right to report accidents. Okay, lahat po ng worker empleyado, alam nyo ba to? Pwedeng dumirekta sa DOLE, any government agency, or even sa employer natin, sa boss natin. Pwede silang dumirekta pagka merong aksidente sa workplace. Any accidents, any injuries, even yung mga dangerous occurrences, okay, like yung may sumabog na ganito, nag-collapse yung crane, yan. Pwede pong kumbaga, pwedeng dumirekta. Okay, yung ating mga workers, mag-report sa DOLE, ulitin ko, sa government agencies and sa employer. To, hindi po sila pwedeng ulit parusahan. Halimbawa, ginawa nila yon, hindi sila pwedeng parusahan ng termination or suspension dahil lang sa dumirekta sila sa mga yon. Okay? Again, isa po yan sa mga protektadong karapatan nila pagdating po sa health and safety. Well, kung ako tatanong nyo, personally, hindi ko gusto. Bakit? Nandito naman tayo safety team. So, why not sa atin muna sabihin, tapos, tsaka tayo mag-report. At least alam natin. Pero again, ako po as a safety officer, hindi ko man gusto yung right na yan. Kasi mararamdaman ko, mababypass ako, pero suportado ko po yan. Nire-respeto ko yung karapatan na yan that they have the right to report accidents dun po sa mga binanggit natin kanina. In a way, siguro, ito na rin yung ginagawa din po ng ating government para dun sa mga companies na, aminin po natin, no, nagtatago ng mga aksidente. Okay? So, nagbigay sila ngayon ng karapatan sa mga workers na hindi nyo pwedeng tanggalin yan.
Hindi nyo pwedeng isuspend dahil sa nag-report sa amin. They have the right to report accidents. Pwede po nilang itawag to sa DOLE hotline, sa mga regional offices, kung saan man sila kabilang, and any other means of communication, pwede po nilang gawin yon. Pumunta sila sa office doon, pwede silang mag-email, mag-text, tumawag, kahit po ano, pwedeng gawin yan. Pwede silang mag-report pag may aksidente sa kanilang mga workplaces. And that's it. Okay, so again, maraming salamat po ulit, no? And sana po may naidagdag na naman po ako kahit papaano nakaalaman po, no, sa inyo po nating mga kasamahan sa industry na to ng health and safety. Okay, and again, marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta niyo po. Hanggang sa susunod po nating mga video. Maraming salamat po. Ingat po kayo.